Isang babae ang ikinuwento ang sinapit niya sa kanyang tito. Tawagin na lang natin sa pangalang Myrna, na tiga Mabalacat, Pampanga. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais ninyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Si Myrna ay isang 18 years old na dalaga na lumaki sa Mabalacat, Pampanga, sa probinsya ng Pilipinas. Mula pagkabata, siya ay nakatira kasama ang kanyang mga magulang at isang tiyuhin na kapatid ng kanyang ina. Maaga siyang naulila sa ama, kaya ang kanyang ina at tiyuhin na si Tito Rodrigo ang tumulong sa kanyang pagpapalaki. Lumaki si Myrna na masipag at masunurin. Madalas siyang tumutulong sa gawaing bahay at sa maliit nilang tindahan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may itinatagong takot at kalungkutan si Myrna. Si Tito Rodrigo ay tila mabuting tao sa paningin ng iba, ngunit sa loob ng kanilang tahanan, nagiging ibang tao siya. Nag-umpisa ang pang-aabuso kay Myrna noong siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Nagsimula ito sa mga simpleng hawak na unti-unting naging mas malalim at mas madalas. Natatakot si Myrna na magsumbong sa kanyang ina dahil si Tito Rodrigo ang bumubuhay sa kanilang pamilya mula nang pumanaw ang kanyang ama. Naging malupit ang sitwasyon lalo na nang mag-18 na si Myrna. Madalas siyang sinasabihan ng kanyang ina na huwag nang mag-aral at magtrabaho na lamang sa bahay upang makatulong. Samantalang si Tito Rodrigo ay patuloy na inaabuso si Myrna sa tuwing sila ay nag-iisa sa bahay. Isang araw, habang si Myrna ay nag-aayos ng kanilang tindahan, dumating si Tito Rodrigo na lasing. Pumasok siya sa loob ng tindahan at sinarado ang pinto. Sa puntong iyon, muling naramdaman ni Myrna ang matinding takot. Alam niyang may masamang mangyayari na naman. Pagkatapos isara ni Tito Rodrigo ang pinto ng tindahan, lumapit siya kay Myrna nang may lasing na tingin sa kanyang mga mata. Ramdam ni Myrna ang kanyang paghingal. At habang papalapit si Tito Rodrigo, tila bumibigat ang kanyang dibdib. Wala nang ibang tao sa paligid. Kaya alam niyang wala siyang matatakbuhan. Dito lang tayo, Myrna. Bulong ni Tito Rodrigo habang pilit niyang hinawakan ng kamay ni Mia. Sinubukan ni Mia na magpumiglas. Ngunit masyadong malakas si Tito Rodrigo. Wala kang magagawa. Dagdag pa niya. Sa kabila ng takot, biglang nakaramdam ng lakas ng loob si Myrna. Tama na, Tito. Hindi mo na dapat ginagawa ito. Sigaw niya habang pilit na itinutulak si Tito Rodrigo palayo. Pero mas lalong naging marahas si Tito Rodrigo at pinilit siyang yakapin. Sa labis na takot at desperasyon, mabilis na kinuha ni Myrna ang bote ng alak na malapit sa kanila at ibinato ito sa ulo ni Tito Rodrigo. Tumama ito ng malakas, dahilan upang siya ay mawalan ng balanse at bumagsak sa sahig. Agad na tumakbo si Myrna palabas ng tindahan, humihingal at umiiyak. Wala siyang alam kung saan pupunta, ngunit alam niya na hindi na siya pwedeng bumalik sa kanilang tahanan habang naroon si Tito Rodrigo. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo at hanapin ang hustisya para sa lahat ng sakit at pang-aabusong kanyang naranasan. Pumunta siya sa bahay ng kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Ana. Hindi pa rin siya humihinto sa pag-iyak nang makita siya ni Ana sa kanilang pintuan. Ano nang nangyari, Mia? Tanong ni Ana habang inaaplos ang nanginginig na kaibigan. Si Tito Rodrigo, hindi ko na kaya. Kailangan ko ng tulong. Sagot ni Myrna na may halong takot at galit. Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon si Ana na hindi papayag na pabayaan ang kaibigan. Kailangan nilang humingi ng tulong sa pulisya at ibunyag ang katotohanan. Matapos mapakalma ni Ana si Myrna, agad silang nagpunta sa istasyon ng pulis upang magsampa ng reklamo laban kay Tito Rodrigo. Habang nagsasalaysay si Myrna ng kanyang mga naranasan, hindi maiwasan ng mga pulis na magalit sa ginawa ng kanyang tiyuhin. Agad nilang kinuha ang detalye ng pangyayari at sinamahan si Myrna upang protektahan siya habang isinasagawa ang pag-aresto. Nang makarating sila sa bahay ni Myrna, nandoon pa rin si Tito Rodrigo. Lasing at walang kamalay-malay sa paparating ng mga pulis. Nang makita siya ng mga awtoridad, agad siyang inaresto at pinusasan. Walang nagawa si Tito Rodrigo kundi magpumiglas at magmakaawa, ngunit hindi na ito pinakinggan ng mga pulis. Habang inihahatid ng mga pulis si Tito Rodrigo palabas ng bahay, dumating ang ina ni Myrna. Nagulat ito at nagtanong,
Anong nangyayari dito? Bakit inaaresto ang kapatid ko? Buong tapang na hinarap ni Myrna ang kanyang ina at sinabi, "Mama, matagal na akong inaabuso ni Tito Rodrigo. Hindi ko na kayang manahimik, kaya nagsumbong na ako sa mga pulis." Sa una, hindi makapaniwala ang kanyang ina. Ngunit nang makita ang determinasyon at seryosong mukha ni Myrna, nagsimula itong umiyak. "Bakit hindi mo agad sinabi, anak? Patawarin mo ako," sabi ng kanyang ina habang niyakap si Myrna. Pagkatapos ng pangyayari, kinailangan ni Myrna ng maraming panahon para maghilom ang mga sugat sa kanyang puso at isipan. Tinulungan siya ng mga kaibigan, pamilya at mga tagapag-alaga na makabangon mula sa mapait na karanasang iyon. Dumaan siya sa counseling at dahan-dahang bumalik sa normal na pamumuhay. Sa kalaunan, nagsimula siyang muling mag-aral at nagpakita ng lakas at determinasyon na bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Naging inspirasyon siya sa maraming kabataan, lalong-lalo na sa mga biktima ng pang-aabuso, na huwag matakot magsalita at humingi ng tulong. Si Tito Rodrigo, sa kabilang banda, ay nahatulan ng pagkakakulong dahil sa kanyang mga krimen. Nagsilbi itong aral hindi lamang sa kanilang pamilya kundi sa buong komunidad, na kailanman ay hindi dapat pinapayagan ang anumang uri ng pang-aabuso. Sa huli, natutunan ni Mia na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob at kahit gaano kahirap ang mga pagsubok sa buhay, may pag-asa pa ring bumangon at magpatuloy. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli.